Kung kayo po ay aking tatanungin, honest to goodness question, sino po sa atin ang may utang? Taas ang kamay. Ayan. Ang sinungaling hindi pupunta sa langit. Ayan. Marami po sa atin ay walang utang dito sa parte rito, mayayaman dito sa parte rito. Dito maraming may utang. Pakitignan nga natin sino po ang may utang. Huwag kayong mahiya. Ayan. So, ayan. Pag may utang po, ay ngayon sa panahong ito, pinautang ka ng bangko, ibig sabihin merong kang ibabayad. Kaya ka nga pinautang eh. At kaya nagtatagumpay ang ibang mga tao dahil sa kanilang utang. Kung wala kang credit line, ibig sabihin bangkarote ka at hindi ka pinagtitiwalaan ng bangko. Pero noong unang panahon, pag tayo po ay may utang, tayo po ay nahihiya. At tayo po ay lagi na lang umiiwas doon sa ating mga inutangan. At lagi ang sabi natin sa bahay, sabihin mo, wala ako. Ayun, lalo na pag dumating yung Bombay, nagtatakbuhan na. At tayo po ay nag-iiwasan. At bahagi ng buhay po natin ay pagkakameron ng utang. Pero kanino po ba tayo may utang? May utang tayo kay kabisi. May utang tayo kay manager. May utang tayo kay bossing. May utang tayo sa hardware. May utang tayo kay kumare. Higit po sa lahat, may utang tayo sa Diyos. Utang-utang po tayo sa Diyos. Utang natin sa Kanyang ating buhay. Utang natin sa Diyos ang ating kalusugan, buhay pa tayo. Utang natin sa Diyos ang ating pamilya. Lahat ng meron tayo, galing sa Diyos, maliban sa kasalanan. Kaya napakaganda mapagnilayan natin yung salitang utang. Yung utang po sa banal na kasulatan is identified sa kasalanan. Kaya patawarin mo kami sa aming mga utang. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa ating banal na ebanghelyo po ay ang banal na ebanghelyo tungkol sa haring nagpautang. Gusto kong gamitin yung equivalent na ginamit nilang kanilang denomination ng unang panahon sa Israel. Ang kanila pong pagbabayad doon ay denaryo. Denaryo ay sweldo po ng isang tao sa isang araw. 1 denaryo. Pero yung talent, ito po ay sweldo. Sabihin natin, 1 talent is equivalent to 6,000 denarius o denarii. Ang sweldo po ng tao ay denaryo, 1 denaryo. So, ibig sabihin, bago ka makarating ng 1 talent, ay 6,000 days mo makukuha dahil ang sweldo mo lang ay 1 denarius. At ang gastos noong unang panahon ay 1 denaryo sold na ang iyong maghapon. Kaya naman, kung gagamitin natin yung original na ginamit sa Bible, ang utang nung lingkod, maaring ito ay isang high-ranking official, ay 60 talents. 60,000 talents. Ang tindi noon. So, ibig sabihin po, ang kanyang utang ay mababayaran niya ng 60 million days. 160,000 years para mabayaran niya. Imposibleng mabayaran ang laki ng utang. Ang utang niya ay, sabihin natin, kahit through his lifetime, hindi niya kayang bayaran. Kaya nang sinisingil ng hari, ay walang maibigay sapagkat nalustay na niya lahat.
Kaya sabi noong katiwala, Panginoon, bigyan pa ninyo ako ng palugit. One more chance. Tadadadan. Bigyan pa ho ninyo ako ng pagkakataon. Pero ang sabi ng hari, sige. Hindi lamang ang binibigay ko sa extension, kinakansela ko na lahat ng utang mo. 60 million days to pay, 160,000 years to pay, kinakansela ko na. Ganon kabait yung nagpautang. At nang siya'y palabas na ng kaharian, nakasalubong niya yung mas mababa sa kanyang ranggo. Kung siya ay gobernador, siguro ito ay bukal o kaya ay mayor o kaya barangay captain. O ilagay na lang natin ng barangay captain. At may utang lang sa kanya na 100 denaryo. At yung 100 denaryo ay pwede mong babayaran ng 100 days ng salary. Abay sinakal at sabi sa kanya, magbayad ka ng utang mo. At gayon din ang sinabi, bigyan pa ho niyo ako ng extension. Hindi niya ibinigay. Ipinakulong niya yung tao hanggang mabayaran. Nang mabalitaan ng mga kasama ng mga lingkod, ay isinumbong sa hari. Kaya naman nagalit ang hari, napakasama mo. Pinatawad kita sa iyong utang, 60 million years to pay, 160,000 years to pay. Binura kong lahat. Ay yung tao na may utang sa iyo ng 100 denaryo lamang ay hindi mo mapatawad. Kaya siya'y pinabilanggo. Normal at praktikal na makukuha natin ang leksyon. Magpatawad ka at ikaw ay patatawarin. Pero sa mundo po nating ito, nating ginagalawan, para po bang ang pagpapatawad ay napakahirap nating igawad. At naroon ang paghihiganti. Naroon ang kapag sinaktang kay sasaktan din kita. Pag sinampal ka sa pisngi, sabi ng Panginoon, iharap mo pa ang kabila. Pero para sa atin, pag sinampal ka, sampigahin mo rin, tadyakan mo pa, at dagdagan mo pa ng left and right hook. Pero ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ang pagpapatawad ng Diyos ay sobra-sobra. 60 million days to pay, 160,000 years to pay, pero binubura ng Diyos ang mga nagawa nating kasalanan kung tayo lamang ay magbabalik loob. Kaya naman, siguro po, atin pong isipin, kung tayo po kaya ang bawat kasalanan natin ay may presyo. May presyo, yung maliit at malaki, lalagyan natin ng halaga. Bawat kasalanan na ginagawa natin may presyo. Palagay ko po ang laki na ng utang natin sa Diyos. At hindi rin niya kaya nating bayaran ang ating mga pagkukuha-utang. Pero nililimot ng Diyos. Pinapatawad tayo ng Diyos. Binubura ng Diyos. Kinakansela ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan sapagkat ganun niya tayo kamahal. Mga kapatid, ito pong librong ito ay atin pong isipin na ito po ang talaan ng lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Narito lahat, nakalista. Lahat ng nagawa mong kasalanan, maliit man o malaki, narito sa librong ito. At ganito rin ang kaisipan ng Panginoong Diyos. Alam niya ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Nakalista. Nakatatak sa kanyang isip bilang Diyos. Nagkasala tayo ng maraming kasalanan. Pero mga kaibigan, hindi doon natapos ang istorya. Ipinadala niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. At kung ganito po, ito po ang ating mga nagawang kasalanan. Ganito karami.
ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para sa ating katubusan. At sabi po sa Isaiah 53 verse 6, para tayong mga tupang nagkanya-kanya ng landas, nagkamali tayo ng daan at landas, pero inibig ng Diyos na ipataw sa Kanya ang ating mga kaparusahan. Inibig ng Diyos ng mga kasalanan nating nagawa ay ipataw sa Kanya upang tayo patawarin sa Kanyang ating mga nagawang kasalanan. At ito po ang pangyayari sa buhay po natin. Itong listahang ito, nililimutan ng Diyos. At siya mismo ang nagbayad sa nagawa nating mga pagkukulang. Kaya naman, ito po ay isang panyaya sa ating magpatawad. Napakahirap nga pong magpatawad. Sabihin nyo, it's easily said than done. Napakahirap patawarin yung gumawa sa iyo ng masama. Yung nagchichismis sa iyo. Yung nang-agaw sa iyo ng boyfriend mo na, inagaw pa sa iyo. Talagang ang hirap. O kaya yung naging number 2 ng asawa mo. O kaya yung naging dahilan ng pagpapakamatay ng kapatid mo. Ang hirap magpatawad. O kaya yung taong alam na alam mong walang ginagawang kabutihan sa iyo at puro paninira. Abay, ang hirap pong magpatawad. Pero ang tanong natin, bakit kailangan nating magpatawad? Number 1, pinapatawad tayo ng Diyos. Every time na tayo ay lumapit sa Kanya, the story of God and Israel is the story of God's forgiveness. Tingnan po natin si Pedro. Pa-impress na lumapit sa Panginoon. Makailang beses po bang dapat magpatawad? Alam na alam ni Pedro na ang mga guro ay nagpapatawad ng 2 beses. Hanggang 2 lang. At ang Diyos ay nagpatawad ng 3 beses. Sa ika-4, nagparusa na siya. Kaya sabi ni Pedro, dadagdagan ko pa ng 4. 4 plus 3 is 7. Sabi niya, Lord, ang pagpapatawad po ba'y makapito? Akala niya puging-pugi na siya doon. Akala niya mabe-very good siya. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Maka-77 pa noon. 70 times 7 equals 490. Ibig sabihin, walang bilang. Unlimited. Parang pagkain mo ng unlimited rice. Kailangan lagi-lagi. Kailangan ulit-ulit. Kailangan ibigay mo every time na lumapit sa iyo ang taong nagkasala sa iyo. Provided na humihingi ng kapatawaran. 70 times 7 means unlimited. Without boundaries. Without limitation. At yun ang pagpapatawad na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kahit nga po sa kumpisal kami nagsasawang magpatawad. Kasi minsan ulit-ulit lang naman yung mga nagagawang kasalanan ng mga tao. At sasabihin sa iyo ng tao, ano kasalanan mo? Father, yun dati rin po. Aba, ipinanghula pa rin ako nito. At sabi, Father, ano pong parusa? Ay di ginantihan ko na rin. Yun dati na rin. O ayun. Kung yung pari ay masasabi nating nagsasawa sa pagpapatawad, ang Diyos po ay hindi kailanman nagsasawang magpatawad. Tayo ang nagsasawang humingi ng tawad. Pero ang Diyos, hindi po napapagod sa pagbibigay sa atin ng kapatawaran. Pangalawa, napakalaki po ng ipinatawad sa atin ng Diyos. Sa ginamit sa banal na ebanghelyo, 10 million pesos. Sa gagamitin doon sa ating pong banal na ebanghelyo, 10,000 talents is equivalent to 60 million days to pay, 160,000 years to pay. Napakahirap. Kaya naman, gapirangot na gapirangot ang ating utang. 500 pesos na binanggit yung humihingi ng kapatawarang isang kasamahan niyang lingkod.
Masasabi nating 100 denaryo lang na pwedeng bayaran ng 100 araw. Ganyan po kaunti yung masasabi nating kung ikukumpara doon sa ipinatawad sa atin ng Diyos. Kung malaki ang ipinatawad, bakit hindi nating patawarin yung mga kapirangot na kapirangot ang nagawang pagkakasala sa atin? Pero ang Diyos, nililimot niya lahat kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya. Pangatlo, bakit natin kailangang magpatawad? Sabagat ang pagpapatawad po, in my experience, marami pong mga tao ang pinagaling ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapatawad. Yung tunay na pagpapatawad, ha? Kasi marami pong mga nagpapatawad nga, katulad ng pinare-over ko noon. Sabi ko, Nay, hindi ko po masabi-sabing amoy lupa na kayo, malapit na kayong kunin ni Lord. Hindi ko masabi-sabi. Ang sabi ko, Nay, dapat magpatawad na po kayo. At sabi sa akin, ay Father, nagpapatawad na po ako. Papatawad na po ako sa aking asawa. Huwag lang siya magpapakitang animal siya. Ay, hindi po pagpapatawad yun. Paghihiganti po yun. Ang pagpapatawad, perhaps, the hurt is forgotten, but the memory is still there. Nariyan pa rin sa puso natin yung galit at sama ng loob. At paano po natin mareremedyohan? Perhaps it's remembering the past, but looking at it in a different perspective. Parang ang Panginoon, sumulat po siya hindi sa bato. God wrote not on the stone to remember our sin, but God wrote on the dust, on the sun, so that it can be blown away by His forgiving breath. Sa tuwi tayong lalapit sa kumpisal, sa tuwi tayong magsisisi, sa tuwi tayong hihingi ng kapatawaran, katulad ng mga buhangin, ay lahat niyan ay nalilipad ng mapagpala at mapagpatawad na hininga ng Diyos. Kaya naman ito po ay isang panyaya sa ating lahat. At tingnan din natin ang ating buhay. Napakaraming beses tayong pinatawad ng Diyos. Pero bakit hindi tayo makapagpatawad doon sa mga taong nakagawa sa atin ng masama? Ang pagpapatawad ay isang hamon. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Ang pagpapatawad ay isang biyaya na galing sa Diyos na kailangan nating hilingin sa Kanya. Maaring may mga galit na hindi mawala. Wala. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan nating ipagdasal ito araw-araw, oras-oras, na mapatawad natin ang ating kapwa. Gaya din naman ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya sa araw pong ito, ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, atin pong tingnan ang ating buhay. Meron ba tayong mga taong hindi pa napapatawad? Huwag na nating hintayin na sila'y kunin ng Panginoon. Sa panahon ng pandemya, sabi ko nga ay baitan na. Sa panahon ng pandemya, pababaan na ng pride. Sa panahon ng pandemya, lunukin mo na lahat ng uri ng pride mo. Ito ang tamang panahong time magkapatawaran, magpakumbaba, at ibigay sa ating kapwa pag-ibig, pangunawa, at pagpapatawad. Sa katapusan po mga kapatid ay naalala ko isang kwento ng isang pare na may lumapit sa kanya na isang babae, sabi, Father, nakita ko po ang mahal na birhen. Aba, swerte mo naman. Nakausap mo ba? Opo. Ay yung pare ay nagdududa at sabi, Anak, pag nakita mo nga siyang muli, pakitanong nga kung ano ang mga nagawa kong kasalanan. Bumalik po yung babae makaraan ng ilang linggo. Hoy, nakausap mo bang mahal na birhen? Sabi ng pare, Opo. Anong sabi nung mahal na birhen kung anong nagawang kasalanan ko? Ang sabi po niya, Tell your priest, my son has already forgotten all his sins. Pakisabi sa paring kaibigan mo,
pinatawad na ng anak ko ang kanyang lahat ng mga kasalanan. Today, I say this to you. Tell your brothers and sisters, your sins are forgiven you. If only you repent, if only you believe, if only you forgive from the heart. Amen.